Kumusta mga bro? Ngayong araw pala ay ire-review natin ang pinakasikat na maxi scoot ni Yamaha. Ito ay walang iba kundi ang NMAX 155. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa Desk Marketing or Yamaha One para sa pagpayag nila na i-review natin itong unit na to. Kung gusto nyo mag-inquire or pumunta sa branch nila, located sila dito sa Lilia Avenue, Cogon Rotonda or Moc City. Ilalagay ko rin sa screen yung contact number nila kung gusto nyo tumawag lang muna. At pwede rin kayo mag-chat sa Facebook page nila. I-search nyo lang yung nilagay ko sa screen. ABS version pala yung NMAX natin ngayon at ang kulay nito ay metallic blue. Ito yung latest na labas ni Yamaha para sa NMAX. Iikutan natin to ngayon at titignan natin kung may nabago ba sa kanya maliban sa kulay niya. Ito yung headlight ni NMAX. LED na to. Mula nang lumabas yung version 2, ganito na talaga yung design niya. Wala nang nabago mula nun. Itong dalawa sa taas, ito yung low beam niya. At yung dito naman sa baba, ito yung high beam. Tapos meron siyang parang design dito sa gitna na naghihiwalay sa low tsaka high beam. Andito sa baba yung signal lights niya. Bulb type pa nga lang to, pero madali lang namang palitan to ng LED kung gusto nyo. Tapos, andito sa likod yung busina niya. Isa pala to sa mga gusto ko kay NMAX. Yung front fender niya, trip na trip ko tong ganitong design. And hawig din to nung design ng version 1 na NMAX. Tapos dito sa gilid may nakalagay na sticker na ABS. Naka-telescopic fork to. Tapos yung tire size niya ay 110 by 70 R13. IRC yung stock tire niya. Same diameter pa rin sa version 1. Ang naiba lang dito is yung mugs niya. Hawig na to ng mugs ng Aerox. Andito sa kabila yung disc brake niya. Tapos ito yung ABS sensor. At yung single pot piston caliper niya. Ito yung front visor or yung front windshield ni NMAX 155. Hindi siya adjustable pero okay pa rin naman. Maganda pa rin. Pang dagdag forma na rin. Ito naman yung side view ng harapang bahagi ni NMAX. Plain lang naman siya dito pero gusto ko pa rin ipakita sa inyo. So may nakalagay lang siyang sticker ng BVA dito. Tapos dito sa baba meron siyang emblem ng Yamaha logo. Punta naman tayo dito sa stepboard. Nakaganda dito is pwede nyo i-straight yung mga paa nyo habang nasa biyahe. At dito naman sa taas, andito yung tangke ni NMAX. Ang fuel capacity pala nito ay 7.1 liters. At yung fairings niya dito, naka matte black. Mas gusto ko to kasi mas hindi siya prone sa gasgas kung ikukumpara mo dun sa glossy na pintura. Balik tayo saglit sa stepboard ni NMAX. So isa to sa mga dahilan kung ba't mabenta to sa NMAX. Kasi aside sa comfort na nabibigay ng upuan niya, pwede mong i-relax yung mga paa mo dito kapag nasa biyahe ka. Ito naman yung side stand niya. Meron na tong kill switch, which is normal na yon sa mga scooters ngayon. Dito naman sa taas, ito yung footrest para sa angkas mo. Madali lang siyang itaas baba. Premium na premium yung feel ng footrest ni NMAX. And sa mga 150cc na scooters ni Yamaha, mas mahaba yung footrest nila kung ikukumpara mo sa mga 125. Andito naman sa likod yung airbox ni NMAX. Andito yung air filter niya sa loob. At sa baba naman yan ay yung CVT niya. At wala palang kickstart ang version 1 at version 2 ni NMAX. Isa rin sa gusto ko dito, itong nakikita nyo yung plastic na item. Hiwalay na cover pa to sa mismong crankcase cover niya. Metallic blue pala yung kulay ng NMAX na to. At gustong gusto ko tong kulay na to kasi mahilig ako sa blue. At andito rin sa likod yung NMAX emblem niya. At sa baba naman yan, meron siyang sticker na may nakalagay na 155. Sa kabilang side, andito yung radiator niya. At ito yung dipstick. Dito ka rin magsasali ng engine oil mo. Bago na yung design ng heat guard niya NMAX version 2 kung ikukumpara mo sa version 1. Pero yung mismong tambucho niya, sa pagkakaalala ko, ganito rin yung itsura nung nasa Aerox version 1. Sa shocks naman ng ABS version ito ni NMAX, adjustable siya.
Yung non-ABS kasi dati, hindi yun adjustable kagaya nito. At dual shocks pa rin siya kagaya ng version 1. Dito naman yung lalagyanan ng gear oil ni NMAX. At sa kabila naman, ito yung disc brake niya. Naka single pot piston caliper din siya dito, kagaya ng nasa harap. Gulong niya dito sa likod, IRC pa rin yung brand. At ang tire size niya ay 130 by 70 R13. Tubeless pa rin to mga bro. So ito naman yung taillight ni NMAX. LED na yung taillight niya. Mas sporty na yung design niya ngayon kung ikukumpara mo dati. And para na siyang pinalit na version ni X-Max. Kahawig niya rin yung helmet ni Black Manta, yung kalaban ni Aquaman. Sa signal lights naman niya, integrated pa rin pero bulb type pa. Meron siyang reflector dito sa gilid, magkabilaan to. Tapos meron siyang hiwalay na ilaw para sa plate number niya. Meron din siyang isa pang reflector dito sa baba. So yan yung buong itsura ng fender niya dito sa likod. Nagustuhan ko to kasi sobrang laki niya. So di mo nakakailanganin ng extra na mudguard. Okay, so bago tayo pumunta sa upuan niya, since hindi pa activated tong NMAX na to, hindi pa natin magagamit yung remote para mabuksan yung upuan niya. So itong emergency key yung gagamitin natin. So sa mga keyless na Aerox tsaka NMAX, kasama tong susi na to. Ito yung emergency key in case malimutan nyo yung remote nyo sa loob ng U-Box. Sa upuan naman ni version 2, iba na yung material niya kung ikukumpara mo sa version 1. Pero maganda pa rin naman to, makapit pa rin. At tsaka hindi siya yung masakit kapag pawisin yung legs ng OBR nyo. Pero mukhang kailangan nyo ng extra cover para dito kasi delikado to sa pusa. Kapag binuksan mo naman yung upuan, meron siyang 23.5 liters na underseat storage. Kaya kahit wala siyang gulay board, medyo bumawi naman siya sa part na to. Yung upuan naman niya, hindi ko alam kung spring-loaded ba yung tawag dito. Pero meron siyang spring para kahit hindi mo hawakan yung upuan, hindi siya bumabagsak ng kusa. Ang laman ng U-Box niya ngayon ay ang manual, tapos basic tools, screwdriver, tsaka yung pangtanggal ng spark plug, at tsaka yung side mirror niya. Sa ilalim naman ng cover na to, dito nakalagay yung battery ni NMAX. Hindi na pala equipped ng Y-Connect yung mga bagong labas ng NMAX kasi yung issue daw ng mga unang labas na merong Y-Connect, nade-drain daw yung battery kapag matagal nakatambay yung motor or kapag ilang araw hindi ginagamit yung motor. Ito naman yung side pocket ni NMAX. Medyo madumi lang, hindi pa nalinis to. Pero ito lang siya, hindi siya ganun kalalim. Siguro kasya dito yung mga snack nyo sa biyahe or basahan. Pwede rin cellphone pero wag nyong iiwanan kapag magpa-park kayo kasi wala tong lock. Ito naman yung sa kabila, mas gusto ko to kasi mas malalim. So pwede kayong maglagay ng mga inumin nyo dito. Tapos meron na siyang 12 volt socket. Kailangan nyo lang bumili ng adapter para makapag-charge kayo. Wala nga lang takip to gaya na sa kabila pero meron namang nabibili na aftermarket. Pasensya na mga bro, na-delete ko yung videos sa part na to. Kaya pictures na lang yung ipapakita ko. So ito yung sa ignition ni NMAX. So since keyless na siya, ang kailangan nyo na lang gawin is ilapit yung remote niya. Tapos pihit-pihit na lang kayo dito. Diyan na lang din kayo pipindot kapag magbubukas kayo ng gas tank nyo at saka ng upuan. Sa fini-feature natin na unit ngayon ng NMAX, itim na yung itsura niya. So dyan sa picture, silver pa yan. Yun yung sa mga unang labas. Ito naman yung itsura ng panel gauge niya. So full digital na siya. Tapos meron kayong options na pwede nyong i-change gaya ng trip A, trip B, tsaka voltmeter. At para ma-change yan, yung button yan is wala dyan sa panel gauge. So nasa handlebar mo siya. Ito papakita ko sa screen. At since meron ng stop and start feature sa NMAX, yung switch niyan nasa right side ng handlebar. At meron na rin siyang built-in hazard. So meron na rin switch yan nasa taas ng starter niya. Sa presyo naman tayo,
Ang cash price ni NMAX ngayon ay 152,000. Ang down payment niya ay 14,000. Sa 12 months, ang babayaran nyo ay 14,317. Sa 24 months naman ay 8,483. Sa 36 months naman ay 6,539. Kapag nagbayad naman kayo on or before sa due date nyo, meron kayong rebate na 200 pesos. Sa requirements naman, para sa applicants, magdadala lang kayo ng dalawang 2x2 ID picture, 3 photocopy ng driver's license nyo, 1 photocopy ng 2 valid IDs, at LTO client number or client ID. Para naman sa co-maker, magdadala lang kayo ng 2 photocopy ng 1 valid ID. At yun lang mga bro sa mga umabot sa part na to. Maraming salamat kahit hindi kompleto yung walk around review natin ngayon. At sa susunod ulit mga bro.